at least meron na kayong mga idea. And syempre kung ganun yung mga gusto ninyo na mga sticker printing talaga ng mga pang-product label, mas mahal pa yung inyong kailangan na ibitaw. Kasi mahal yung mga printer na ganun Parang around 28,000 na nga ata yung mga converted na mga eco-solvent. 'Di ba? Yung mga Epson 1300 dati or yung mga Epson 11050. Tapos ang kailangan mo na platter cutter doon, yung mga mahaba din yung ganito. Kagaya ng ganyan, yung Kuyi. Ayan, 'di ba? So eto ipapakita ko sa inyo yung mga platter cutter na available dito sa market. Kuyi Mini, 15,000 siya. And sinabi ko nga sa inyo, ang ginagamit ko na platter cutter, yung pang-cut ng sticker, eto Cameo. Kasi eto yung natutunan ko na talaga, mas gusto ko yung pag-cut neto. Pulidong-pulido kahit yung mga maliliit na detalye. Pero kung into product label kayo mga mahahaba, yung mga napapanood mo na sa mga reels, 'di ba? Ang bilihin mo Kuyi na mga ganyan, yung MK630, yung mga ganyan, MC630 na mga cutter. Pero kung mga into souvenirs ka, 'di ba? Souvenirs or kung mga anong pa-giveaway, ayan, pwede tong mga Cricut, pwede yung Cameo, iba-iba yung presyuhan yan mga tropa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung simpleng sticker lang, more or less 50,000. Kasama na doon yung mga consumables, kung ano yung mga i-cater mo, mga stickers, rep magnet, 'di ba? And syempre kung magdadagdag ka ng mga t-shirt printing, more or less mga 70,000 yung aabutin sa pag-i-start mga tropa. Syempre, eto additional 10,000 na kaagad yung pinaka heat press, 'di ba? Kung bibili kayo ng heat press mga tropa, recommend ko na A3 size na talaga yung bilihin mo. So kung gusto mo pa na kompletos recados ka, mags printing isasama mo na rin. Mag-additional ka dito ng mga 5,000 to 10,000 kasama yung mga consumables. So ang magagastos mo, kung meron kang gusto mo na sticker, meron kang t-shirt printing, meron kang mags printing, more or less mga 100,000 yung aabutin mo dyan. Ganyan yung mga i-ready mo. So at least nagkakaroon kayo ng mga idea dito sa mga materyales na pwede ninyong mabili sa market, 'di ba? At huwag kayong bibili mga tropa ng ganito, yung mga low click. Medyo bad feedback ako diyan Kumbaga parang ang hirap gamitin yan, hindi siya ganun kapulido or matagal siyang mag-cut, pangit siya mag-cut. Pero mga tropa, kung hanggang ganyan lang talaga yung kaya ng budget ninyo, kasi sabihin na natin medyo mahal. Eto yung mga Cameo, mahal yung Kuyi, 'di ba? Go for it nyo na lang talaga. Kung gusto nyo na talagang mag-start ng sticker printing, go for it nyo na talaga yung lock click. Kasi may mga nakikita ako neto, around 6,000 pa nga may mga mabibili na kayo. Again mga tropa hindi tayo pare-parehas na mga antas sa buhay, kaya kung meron kayong produkto na mas mura at talagang gusto nyo nang bilhin, i-go nyo na rin yan. Gamitin nyo na rin yon. Pero as times goes by, kapag kumikita kayo, try to upgrade mga tropa. Napaka-importante. Ayan yung mga hindi ginagawa ng mga nasa printing na kumikita tapos nagagalaw nila yung pinakapera, hindi nila napapaikot. Dapat pinapaikot nyo, upgrade, paikot, 'di ba? Hanggang sa makuha ninyo yung magandang printer, magandang cutter, magandang materials, magandang equipment, 'di ba? So, ayun, sa halagang 100,000 siguro makakapag-start na kayo ng sticker, t-shirt printing, mugs printing. Ayan. And siguro may mga sukli-sukli pa doon pero hindi na ganun kalakihan din yung mga sukle. Pero ayun yung i-ready ninyo, 'di ba? Pero nabanggit ko na nga sa inyo, kung documents lang for as low as 3,000 to 5,000, makapagsimula na kayo, 'di ba? Dahil dun sa printer na Canon. Marami namang nagsimula sa ganun sa Canon G1010 kasi sobrang mura niya. At inuulit ko mga tropa, kung wala kayong halagang nasa around 50,000, subukan yung bumili ng mga materials or mga ibang brand ng mga printer, yung mga low model lang at yung mga low model din ng mga cutter. And estimatedly ko, makakagastos kayo ng more or less mga 20,000 using Epson 121 for sticker printing. Pwede na rin siyang pang mugs printing. And try nyo yung mga bagong platter cutter like Loclick na brand. Ayan, medyo mura siya. Kaya naman makakapagsimula na rin kayo ng sticker printing at ng iba pa. Pero mga tropa kung ang sisimulan yung negosyo, yung mga laser engraver for mga souvenirs, 'di ba? Sa tingin ko mag-ready rin kayo ng mga around 50,000 din dito Kasi dito sa laser, Algo Laser DIY MK2, around 20,000 na.
And syempre hindi ka naman bibili as in ng etong laser engraver lang, bibili ka rin dapat niya ng printer and syempre ng computer kung wala ka pang computer. More or less mga 50,000 din yan or 40. Sabihin na natin na mga ganun. And syempre mga materials. Pero kung isasama mo to sa kabuuan ng mga printing mo, sticker, mugs printing, t-shirt printing, tapos additional to, mas malaki sa 100,000 yung mga gastos mo mga tropa. Estimated ko lang yun roughly estimated ko lang yun. Kasi mga tropa, sinabi ko nga sa inyo, magsimula muna kayo ng isang produkto na i-cater ninyo kung saan magmamaster muna kayo dun sa pinaka-product na yun. Huwag kayong magdagdag ng magdagdag ng magdagdag. Magdagdag lang kayo kung medyo humihina yung pinaka-main product ninyo at syempre, kung meron kayong extrang budget. Kagaya nito mga tropa, no, kung magpo-focus kayo sa 3D printing, yung pinaka 3D printer pa lang itself, 30,000 na siya. And syempre, sa larangan ng 3D printing, wala pa masyadong nag-i-stand out dito. Kaya I highly recommend, eto na lang muna siguro yung gawin ninyo. Bukod sa printing ng documents, i-add ninyo etong 3D printing, 'di ba? Kasi dun sa pinaka document, pwede ka na rin mag-print ng sticker doon. So, siguro, more or less, makakagastos ka dito ng mga around 70,000 siguro. Kumbaga, kung meron kang document printing, meron kang sticker printing, meron kang 3D printing, mga ganyan, mga 50 to 70,000, diba? Pero syempre, wala kang mga mugs printing, wala kang t-shirt niyan. Kasi nga, ang focus mo lang, kahit papano, konting sticker, konting 3D printing, diba? At syempre, yung document. Yung document kasi na printing, given na yon sa printing business, di ba? So, next natin, eto no, wala pa rin masyadong nag-stand out dito sa ribbon printing. At in demand din to usually pag mga kasal and syempre pag mga December, sobrang in demand nito, pang balot kasi rin to pang gift wrap, 'di ba, sa mga kasal-kasal or sa mga invitation, 'di ba? So 8,000 makakabili ka na nito. So sabihin na natin kung ang sisimulan mong printing business document printing tapos ribbon printing tas konting sticker printing. Halos ganun din mga estimated roughly natin, mga halos 50,000 din yung ire-ready mo. Kasi mahal yung mga machine din na ganyan Kagaya nito, yung mga quality na rin talaga. DIY ribbon printer, shiny satin ribbon, ayan, 'di ba? 20,000 yung pinaka-printer. Sa totoo lang mga tropa, hindi mo rin naman kailangan ng ribbon printer sa pagpiprint ng ribbon. May mga another method din. Kagaya nung sa silk screen, kakayod-kayod ka, 'di ba? Pero kung ayaw mo nun dahil medyo hassle, bili ka na lang ng pinaka-printer. Ayun, sana natutunan ninyo bawat niche, bawat product na ibebenta ninyo or sisimulan ninyo sa printing business, may kaakibat siya na parang pinaka-presyuhan 'di ba? May mga price range siya. Kung suma total, 'di ba? Kung suma total as in lahat ng mga nabanggit ko, kung gusto nyong isama sa negosyo ninyo, roughly estimated ko 200,000 siguro yung i-ready ninyo. Yung mga lahat ng nabanggit ko kung gusto nyo na kumpleto. Pero syempre kung lahat na meron kayo niyan, hindi nyo yan kakayanin na mag-isa. Kailangan may mga partner kayo dyan, may mga katulong kayo dyan, 'di ba? And syempre wala pa nga akong nabanggit na mga tarpaulin printing, 'di ba? Hindi pa natin isinama yan. Sa mga tarpaulin printing, kung gusto ninyo, halos 500,000 kasi yung mga printer na ganyan, 300 to 500,000 yung printer na ganun kalalaki, mga pang tarpaulin printer. And syempre sa larangan ng printing, kung medyo sumisikat ka na, medyo nakikilala na yung shop mo, may mga nag-o-offer or may mga ahente na nagpapautang ng printer. Malalaman nyo yan mga tropa, lalong-lalo na kung meron kayong mga pwestuhan or kung meron talaga kayong inuupahan na pwesto. Kasi ako mga tropa, eto ay side trip ko lang, etong printing natin. Kasi ako itself, pagbablog talaga yung pinakagusto ko, 'di ba? Sobrang dami kong mga vlog kaya hindi ko rin napupukusan yung printing ko. Pero ang pinaka-produkto ko talaga ay sticker. Yan, active na active pa rin ako diyan kahit papano. Pero minsan hindi rin ako tumatanggap pagka meron akong mga out of town. Ganun naman talaga mga tropa. Pero lahat ng mga nabanggit ko, hindi nyo yan kaya na mag-isa lang. Sa totoo lang, hindi nyo talaga kaya mag-isa yan. Kaya
sinasabi ko sa inyo, magsimula muna kayo sa isang produkto. Maliban na lang talaga kung ipo-full force ninyo, kung meron talaga kayong budget na ilalaan. Halos 200,000 siguro lahat ng mga nabanggit ko. Pwera yung tarpaulin printing ha, mga tropa ha, pero ang document, mababa lang, around 5,000 to 10,000. Sticker printing, 50,000, or kung t-shirt printing, halos mag-ready kayo ng mga 50,000 sa mga sisimulan ninyo. Yun lang talaga mga tropa. Pero kung talagang budget gaming lang, as in titipidin ninyo or magdadagdag na lang kayo, siguro estimate ko no, kung mga murang printer lang yung gagamitin ninyo, mga 30 siguro kung gusto niyo ng mga may mags printing or mabababa lang na specs na printer, ganyan yung mga i-ready ninyo. Malalaman niyan pagka bumili na kayo ng mga item sa market. Para naman sa mga computer specs, huwag kayong bibili ng mga computer na mababa yung speed sa 1 GHz. Alamin niyo yan yung sinasabi kong computer speed, dapat 2 GHz pataas. When it comes naman mga tropa sa computer talaga, kahit na yung lumang computer, pwede yan pang printing business, pang print ng documents. Pero as times goes by, na kailangan mo na ng higher na specs, and when it comes naman kung mag-edit ka na ng mga stickers, magpiprint ka na ng stickers, mag-edit ka sa Adobe Photoshop, mag-edit ka sa Adobe Illustrator, magpiprint ka ng 3D printing, kailangan maganda talaga yung specs ng PC mo dyan, mag-ready ka ng around 50,000. Ayan yung pinaka presyo na masasabi ko sa inyo na maganda ng klase sa computer. And syempre ngayon medyo tumataas nga yung presyuan, baka siguro aabutin pa nga ng 70,000 or 60,000 yung pinaka computer pa lang yon mga tropa. Kasi itong computer ko sa estimate ko parang halos lagpas na ng 100,000 to, kaka-upgrade ko ng kaka-upgrade Kasi the more na dumadami yung pinaka-produkto mo, kailangan mo rin ng higher na speed ng pinaka-computer mo. Kung medyo sabay-sabay yung process mo, tapos nag-edit ka pa, 'di ba? Kailangan mataas talaga yung specs ng PC mo diyan. Pero maigi na yung mga Ryzen 5, mga ganyan, Ryzen 5 5600, or kung sa Intel, at least i5 11th gen yung pinaka-bibilihin mo na mga processor. Huwag kang bibili ng mga Celeron, huwag kang bibili ng mga dual core, 'di ba? Pero ang mga pang print lang talaga ng document, kahit na lumang-luma na yung pinaka-computer mo, okay na okay pa. Kasi nga, nung mga nakaraan, ipinakita ko sa inyo na lumang-luma na yung pinaka-laptop ko. 16 to 18 years na ata yung laptop ko na yun, pero gumagana pa rin sa Adobe Photoshop. Yun nga lang, minimal edit lang yung pwede kong magawa. Kasi hindi niya nakaya yung mga high specs or yung mga high editing level mga tropa. So sana kahit papano natutunan nyo yung share ko sa inyo dito at nalaman nyo kung magkano talaga yung kapital na pwede niyo yung simulan, 'di ba? Ipinakita ko sa inyo yung to the point na murang-mura lang, 'di ba? And to the point na lahatan. So siguro dito na natin tapusin yung content natin. Kung hindi pa masyado malinaw yung mga sinishare ko sa inyo, comment lang kayo dyan sa ating comment section para masagot ko yung mga katanungan nyo. At sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message lang kayo sa ating Facebook page. Sana talaga nakatulong ako etong content natin na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, nakita nyo naman yung mga product or yung mga presyuhan na mga materyales, 'di ba? Sa mga consumables, hindi ko na siya masyado sinama, hindi ko na pinakita kasi makakabili ka naman nun ng mga halagang 1,000 to 2,000. Kayang-kaya mo na yung isingit dun sa mga nabanggit ko na mga price range, 'di ba? So ayun na lang, like, share and subscribe, at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal